Maayong adlaw! Nakita ko nga itong puno ng kamyas na marami na namang bunga at nagsilaglagan lang kaya kinuha ko para gagawin nating dried kamyas. Yung bunga at hindi ito nawawalan talaga ng bunga at nasilaglagan lang guys kasi hindi naman kaya namin i-consume. Lahat na nga ginagawa ko na nilagay sa pinangat na isda, paksiw na isda, binibigay ko sa kapitbahay pero guys grabe marami pa rin magsilaglagan dahil napakadami talaga ang bunga nito palagi. Hitik na hitik lagi siya bunga niya. Etong kamyas na nandito sa bahay namin is maliit lang siya guys pero maasim siya. Ayan, kumuha na nga ako ng lagayan dahil nagsilaglagan na nga siya. Actually, ilang season na yan nalaglag. Kaso hindi ko naisip na magpapatuyo dahil guys nakailang attempt na ako na ipapatuyo siya. Pero nagkakaroon siya ng molds. Puro sabi ko baka may mali. Pero sabi ko itatry ko ulit na papatuyo dahil nga para sayang kasi nalalaglag lang siya. Ayun. Pati nga tingnan nyo nga sa pinakadulo niya, meron din siyang bunga, di ba? Napakarami din niyang bunga, guys. Tingnan mo, ganito lang siya karami dahil nga nagpatuyo na ako nung nakaraan, nanguha na ako. And then, dito sa kabilang bahay namin, sa kapitbahay namin na kami ang nagtitingin, meron ding puno dito ng kamyas, guys. And iba yung variety niya. Malalaki din siya, guys. Ganito siya, oh. Napakalaki niya. Siguro mga 2 to 3 inches po ang isang, isang haba niya. Napakalaki talaga niya. And then yung sa asim, pareho lang naman dun sa kamyas na maliit. Ayan, napakarami niyan guys, ilang piraso lang yan. Pero ang bilis na puno ng aking lagayan dahil nga napakahaba niya. Napakalalaki talaga, tingnan nyo guys. Kaya tuwang-tuwa ako, mas mahaba pa sa daliri ko. Ganyan tika. Tapos, ayan, nalalaglag lang siya. Kaya sayang na sayang talaga. Kaya naisip ko nga gagawin siyang dried mangoes para magamit natin. At hindi ko pa na-try na maglagay ng dried mangoes. Dried kamyas, dried mangoes ako ng dried mangoes, dried kamyas sa mga paksiw or kahit yung mga niluto na may dried kamyas dahil laging ang fresh ang kinukuha ko at nilalagay ko. Parang masarap naman siya kapag kahit fresh pero gusto ko i-try na dried para alam ko kung alin yung mas masarap. Kaya ayan, tingnan nyo guys, ang dami niyang konti na lang yan ay kasi naglaglagan na yung iba dyan. And tingnan nyo, ang bilis dumami dahil malalaki talaga yung kanyang mga kamyas. Ibang variety siya ng kamyas. Ayan. Tapos, marami pa nga siya. Tingnan nyo, may mga bulaklak pa siya. Napakaganda pa yung bulaklak. Napakarami. At magkasunod-sunod kayo, hindi siya nawawalan, guys. Parang all season talaga siya. Meron siyang bunga. And, mas gusto pala talaga ng kamyas, yung mga pinupukpok or hinahampas siya ng hangin or papinapalo daw yun. Pero totoo talaga guys kasi parang mas madami siyang bunga pag nai-stress siya. Alam mo yun, parang pomelo na kailangan i-stressin muna siya para mamunga siya ng marami. Ayan, good. Maganda lang siya kasi nga tingnan mo lang siya. Kaya lang siyang abot kamay lang po siya. And then, ayan, marami na yan na naglaglagan dyan. Actually, hindi lang ako ang nanguha dyan, pati yung kapitbahay namin. Ayan, yung kapitbahay namin, nakakalibre na rin dyan kasi sayang naman nalalaglag lang siya, diba? Ayan, tinan mo, punong-puno na yung ko at mabigat talaga siya guys. Mabilis siyang mabilis lang siyang napuno dahil malalaki talaga siya guys. Siguro mga 3 inches siya at malalaki talaga siya, mabigat talaga siya. Ayan, pagkatapos nyan, ayan, nilinis ko na siya. Kailangan ko na siyang natatawa ako guys kasi si Dit habang nag-i-edit ako, nag-voice over ako ngayon, nandito siya sa gilid ko, nakatingin saan, siguro nagtataka siya, bakit ano ba itong sinasabi ng mami ko? Bakit ang daming daldal? So ayun na nga guys, balik tayo dito sa pag-voice over ko. Ayan nga, ganyan po ang nilagay ko. Bali, sa isang kalahati, kinahati ko muna siya, tapos yung kalahati, 4 na hiwa po siya kasi makapal talaga siya, very juicy siya para mabilis siyang matuyo. Tapos inisa-isa ko na ngayon guys. Napakadami niyan guys. And talagang talaga siya. Maganda talaga siya i-store. Naisip ko lang din. Kasi alam mo yun, habang tumatanda na tayo, parang nagiging health conscious na tayo. Parang nililimit na natin yung pag-ano ng mga preservatives. Ayan. At least yan, diba, pag nag-ano ka na, hindi ka na mag-ano ng sinigang mix. Ayan, pure talaga. Talagang siya, organic. Ayan, wala siyang chemical. Charot! Ayun. Tapos, ayan na, ganyan siya kadami, guys. Marami, yan, yung palanggana. Malapit siyang mapuno. At mabigat talaga siya. Tapos, nilagay ko nga, ayan, ganyan po siya karami, oh. Ayan. Pero, nag-worry din ako kasi medyo makulimlim ngayong araw.
Tapos sa tanghali, umiinit naman siya. So, sabi ko, baka iinit naman. Dahil ito nga yung nauna kong kinuha guys, doon sa unang puno. Ayan po siya, ganyan po siya. Isang puno yan, pag natuyo na siya, ganyan na lang siya karami. And inamoy ko siya, tinikman ko siya guys, na hindi pa tinikman ko siya. Iba yung asim niya pag dried. Ayan, parang feeling ko masarap. Pero hindi ko pa siya sinatranay. Ayan. Tapos ayan, ganyan kadami siya guys. O, ang kapal nga, inaisip ko nga sana ilalagay po sa sako. Kaso wala akong paglalagyan na malinis. Ayun, baka na pag nilapag ko sa may mga semento, paglaruan ng mga pusa, diba? Hindi natin alam. Kaya, pinagtyagaan ko siya, guys. And then, ito, dahil magluluto ako ngayon, dati, nagtatry lang ako ng sinampalokang manok. Gagawin naman natin ngayon ang kinamyas na manok. And, meron pala akong tanim dito, guys, na kangkong, plant kangkong. Siguro, mga 3 weeks na po yan, kaya nakapag-harvest na ako ngayon. Ayan, di ba, libre na pananim. Kaya, hinugasan ko siya ng 3 beses. Tapos, nung last na bandaw na, nilagyan ko siya ng asin para mababad naman siya. Para, syempre, yung mga bacteria dyan. And din, nilagay ko na siya, guys, yung ating dried kamyas. Nilagyan ko siya lang ng asin at paminta lang, guys, ang nilagay ko. Wala nang iba. Tas yung dried kamyas. And then, pinakuluan ko lang siya ng 30 minutes para talagang malambot yung kanyang manok. Ayun. And then, nung, yung, syempre malambot na, nilagay ko na yung kangkong, guys. And then, pinatay ko na rin yung dahil electric nga siya. Kumbaga, nandun pa yun yung init. Tapos, tinakpan ko na, guys. And, tinikman ko siya, guys. Ang sarap. Iba ang lasa niya, guys. Mas masarap talaga siya, guys. Wala siyang ibang MSG na nilagay. At least ito, hindi nawawala ng bunga yung kamyas namin. Pwede natin gawin. Maging kinamyasan ng manok. Try nyo rin, guys. Masarap.